Si Kristo, tao lang daw para sa INC ni Manalo. Totoo kaya yun? Or malabo lang unawa nila? Tignan ho natin ang kanilang basihang mga talata. Juan 8:40. Datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Tao daw, sabi niya. Ako'y tao ng sasaysay. Dito natin malalaman na mahina talaga ang unawa ng mga INC ni Manalo. Bakit? Alam naman nila na nagkatawang tao si Kristo. Iyon ay kung tinatanggap nila. Kung hindi, ay wala tayong magagawa. Pero ang totoo, ay nagkatawang tao si Kristo. Kaya tao siya nung panahon na nagsasalita siya sa Juan 8:40. Ang sabi sa Juan 1:14, at nagkatawang tao ang Berbo, at tumasa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng gaya at katotohanan. Sino ba yung Berbo na nagkatawang tao na yan? Hindi tao yan, kasi nga nagkatawang tao. Diba? Sino ba yan? Juan 1:1. Nagpasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Diyos pala yun eh, na Berbo na nagkatawang tao sa 14, di ba? Maliwanag po yan. Malinaw naman po na Diyos ang Berbo, nagkatawang tao lang. Yan ay sumasa Diyos. Sumasa Diyos, di ba? Saan ba sa Diyos galing ang Berbo na yan? Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Galing pala yan ng Berbo na yan, na sa sinapupunan pala ng Ama galing yan. Juan 12:49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Ay siyang nabigay sa akin ng utos kung ano ang dapat yung sabihin at kung ano ang dapat yung salitain. Sinugo pala ng Ama ang Berbo na yun. Sinugo pala ng Ama si Kristo. At nung sinugo siya ay mayroong katawan na inihanda para sa Kanya. Yun ang malinaw. Katawan na inihanda sa Kanya. Nabasa tayo. Hebreo 10:5. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, ay nasandog, ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Malinaw po yan. Napakalinaw na mayroong katawan na inihanda para sa Kanya. Kasi nga Diyos siya, hindi nga tao. Di ba? Ay nako, nagkatawang tao nga eh. Kaya nga nagsalita siyang tao siya nung nagsasaysay ng katotohanan. Napakalinaw na si Kristo ay ang Berbo, at ang Berbo na ito ay Diyos, kasama ng Diyos. 1:1. At ang Berbo na Diyos ay nagkatawang tao, nakita at nakisama sa mga apostol. 1:14. So malinaw dito sa 1:40 na talagang tao siya, kasi nga nagkatawang tao, di ba? Pero ang hindi alam ng mga ANC na si Kristo ay umiiral na bago pa siya nagkatawang tao. Patunayan ho natin. 1 Pedro 10:11. 1:10-11. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagfusihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Hindi rin yan nasa mga propeta ang Espiritu ni Kristo.
sumasa kanila. Eh wala pa siyang katawang tao dyan eh. Ang Espiritu ng Kristo nasa mga propeta na. Malinaw na ang Espiritu ng Kristo ay nasa mga propeta na noong paman. So umiiral na siya panahon pa ng mga propeta, di ba? Yan ang maliwanag dyan. Ito papatunay si Kristo umiiral na wala pa siyang katawang tao. Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang bumisa ng hangin sa kanyang mga dapot? Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang ama? Ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Di ba? Napakalinaw ho. Magama sila lumikha ng mga bagay. Ano daw pangalan niya at ng kanyang anak? Dalawa nga kasi sila eh. May anak na talaga. Nakakalungkot to ng mga bagay na ito ay malabo sa science eh. Sa tao lang sila naninindigan. Ayaw nila na dalawa ang Diyos o higit pa sa dalawa. Isa lang daw ang Diyos, kaya si Kristo para sa kanila ay tao lang. Katangahan ho ang ganyang bakit. Si Kristo ay anak ng Diyos. Juan 20:31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Oh, maliwanag yan. Sabi ng apostoluhan yan, si Kristo ay anak ng Diyos. Napakalinaw ho niyan. Yan o ay sabi ng mga apostol. Meron pa tayo isang patunay. Hindi lang siya anong may sabi niyan. Mateo 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Oh. Ayan po sabi ng apostol Pedro. Si Kristo anak ng Diyos. Pero sa Manalo, kontra sa mga apostol. Ayaw nilang Diyos si Kristo. Yung mga apostol, payag sila eh. Ito ang matibay na batayan na si Kristo na anak ng Diyos ay Diyos din. Sana inyong maunawaan. Basa tayo. Juan 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Yun, yung katawan ni Kristo. Laman talaga yun. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Oh, ipinanganak din si Kristo na Espiritu. Pinanganak ng Ama, Espiritu yun. Espiritu din yung anak. Diba? Eh, logic yun. Kung Kristo na nagsalita sa 1:40, ay tao talaga yun. At ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu talaga yun. Huwag ninyong kakalimutan ito, mga kaibigan. Maraming salamat po. Maliwanag naman po yan.